Kay Mira and Arc Review, ang pinakamadilim at pinakamahusay na arc ng Hunter x Hunter. Kung fan ka ng Hunter x Hunter, aba sa ngalan ni Meruem, mag-subscribe ka na sa channel na ito para sa regular na updates, diretso sa YouTube feed mo. Sa video na ito, tatalakayin natin ang kay Mira and Arc ng Hunter x Hunter, ang pinakamahaba, pinakamadilim, at pinakamakabuluhang arc ng serye. Mula sa pagbagsak ni Gon, paglago ni Killua, hanggang sa pilosopikal na paglalakbay ni Meruem, at Kamugi, alamin kung bakit itinuturing ito ng marami, bilang isa sa pinakamagandang arc, sa anime history. Hello, at welcome, sa Anime Chismis Channel Review, ang iyong source, para sa lahat ng tungkol sa anime at manga. At mas partikular, welcome sa Hunter x Hunter Arc Review, kung saan ngayong araw ay susuriin natin ang pinakabaliw, at pinaka-insane na bahagi ng buong serye, ang kay Mira and Arc. Ang kay Mira and Arc, ay ang ika-6 na arc ng serye, at umaasa ako, na sana ay nakaupo ka na dahil babanatan kita ng numero, binubuo ito ng 133 manga chapters, at 61 episodes, sa 2011, anime adaptation. At para lang mailagay sa tamang perspektibo, tumagal ng 8 taon sa totoong buhay, bago tuluyang mailathala ang buong arc na ito. Kaya para sa mga One Piece fans dyan, na may masamang alaala sa halos 2 taon ng Dressrosa, tandaan nyo, na ang sakit natin ay wala pa sa kalahati, kumpara sa napakalaking pagsubok, sa tiyaga na tinawag na kay Mira and Arc. At kahit hindi ko ito naranasan bilang weekly reader noon, masasabi ko pa rin na, napakahirap pa rin itong tapusin. Sa totoo lang, may punto, na tumigil talaga ako sa panunood noong 2011 anime, sa mga oras na iyon, nang unang makaharap ni Killua si Ikalgo, at pagkatapos ng episode na iyon, sobrang pagod na ako. Paulit-ulit na laban sa mga walang saysay na langgam, walang malinaw na direksyon ang kwento, at ramdam ko ang matinding fatigue. Kailangan ko talagang magpahinga. Pero bumalik din ako kalaunan, at buti na lang, dahil ang rurok ng arc na ito, ay lubos na sulit, ang lahat ng paghahanda. Mahirap talagang pag-usapan ang arc na ito, dahil hindi ito simpleng kwento. Mayroon tayong ensemble cast, ng mga pangunahing karakter, bawat isa ay karapat-dapat ituring na protagonist, at napakalalim ng mga temang tinatalakay, mas malalim, kaysa sa anumang naunang arc. Hindi lang iyon, inilubog ng kay Mira and Arc, ang Hunter x Hunter, sa mas madilim, at mas brutal na teritoryo. Marami sa pinaka-nakakagimbal na eksena ng serye, ay nagmula rito, tulad ng brutal na sinapit ni Puckle, pati na rin ni Panzu, at halos lahat ng karakter na nasalubong ng mga langgam, nang hindi handa. Pero ang pinakakilalang dilim ay nagmula mismo kay Gon. Dito natin nakita si Gon na pumunta sa isang bagong antas ng kadiliman, at bagamat masakit itong panoorin, isa itong napakagandang dagdag, sa isang shonen protagonist. Bihirang-bihira kang makakita ng karakter, na inaasahang maging moral compass, pero dito ay ipinapakita ang kanyang pinakamasamang anyo. Sa kay Mira and Arc, tuluyang nakumpirma ang matagal ng hinala, ito ang tunay na pagkatao ni Gon. Ang lahat ay nauwi sa isang iconic na sandali, kung saan gumawa si Gon, ng ultimate vow, isinakripisyo ang lahat ng posibleng kinabukasan, kapalit ng kapangyarihang sapat, para patayin si Pito. At mahalagang tandaan, hindi niya ito ginawa, dahil kailangan, kundi dahil sa paghihiganti. Isa itong purong makasariling desisyon, bunga ng matinding galit at desperasyon. Napakatao, napakatrahedya, at hindi kailanman mawawala sa alaala ng serye. Mga ka-anime, kung si Gon ay bumagsak sa kadiliman, si Killua naman ay kabaligtaran. Si Killua ay kilala natin na mula sa angkan ng Zoldyck, at ang kanyang buhay, ay nagsimula sa dilim, bilang isang assassin, ngunit sa arc na ito, siya ang naging pinakamaliwanag na puso ng kwento. Ang tanging hangarin niya, ay protektahan ang kanyang matalik na kaibigan, kahit pa mangahulugan ito ng paglalagay, sa panganib ng kanyang sarili. Si Killua ang perpektong balanse ni Gon. Ang kanyang Godspeed, ay isa sa pinakamagagandang nen development sa serye,
lalo na ang laban niya kay Yuppie. At syempre, hindi magiging kumpleto ang usapan kung hindi pag-uusapan ang mga Chimera Ants mismo. Hindi ko inakalang makakaramdam ako ng simpatiya sa kanila, lalo na kay Meruem. Akala ko noon ay isa lang siyang overpowered na kontrabida, pero siya pala ay isa sa pinakamagandang karakter na naisulat, hindi lang sa Hunter x Hunter, kundi sa panitikan mismo. Hindi kailanman kinailangan ni Meruem ng bonggang Nen abilities. Natural na napakalakas niya, at ang tunay na lalim ng kanyang karakter, ay nagmula sa kanyang relasyon kay Kamugi, isang bulag na babae na paulit-ulit siyang tinatalo sa Gonji. Si Kamugi ay isang unconscious Nen user, at ang kondisyon na mamamatay siya kapag natalo, ay isang napakagandang halimbawa, kung paano ginagamit ang Nen sa labas ng labanan. Siya ang pinakapuro na anyo, ng sangkatauhan, kabaligtaran ni Nagon at Netero, na siyang kumakatawan, sa mas madilim na bahagi ng tao. Si Netero, sa kabila ng kanyang saya, ay isang moralmente, malabong karakter. Ang laban nila ni Meruem ay isa sa pinakamagandang laban, sa buong kasaysayan ng media. Ang Royal Guard naman ay nagsilbing pangunahing antagonists, lalo na sina Yuppie, Pito, at Poof. Si Yuppie ay natutong kontrolin ang galit. Si Pito ay nakakatakot ngunit kahabag-habag sa huli. Si Poof ay puno ng paranoia, at obsesyon sa hari. At huwag nating kalimutan ang mga karakter tulad ni Morel, Knuckle, Shoot, Nove, Meteoran, na bawat isa ay nagkaroon ng sariling iconic na sandali. Sa kabuuan, ang Chimera Ant arc ay hindi lamang isang arc, ito ay isang karanasan, isang pagsusuri sa kalikasan ng tao, kapangyarihan, awa, at pag-ibig.